Eto na nga, it's another day here in Beijing. So, papasyal muna tayo. Titingnan natin yung mga mall. Ngayon, puntahan natin yung electronic mall na dapat pinuntahan natin kahapon. Hindi natin napuntahan. So, ngayon natin siya pupuntahan. Okay? Let's go! Etong isan to, ang tagal oh. Si J. Guevara, ang tagal. Ang tagal mo! Ubisan na ako. Why kasi nandyan, di ka rin sa loob? Ayoko nga doon amoy ang babaho ng mga hininga. Hindi. Hindi ka lang sanay sa amoy pangmayaman. Uy, Uy! yam ka ba? Eto na 4 minutes. Dito muna tayo sa loob. Init-init eh. Eto na nga, nandito na tayo. Titingin na tayo ng mga electronics dito. Parang Green Hills to eh. Lahat ng anik-anik eh. Eto na nga, nakabili na kami. Kami nabili namin. Electric fan. Sarap. Ang dami-dami doon sa Pilipinas eh, no? Meron na akong binili electric fan. Isa pang maliit, pang ano naman, Warto. pang kwarto. Kasi ewan ko ba dito, bakit hindi sila mahilig sa malamig? Kasi siguro dahil nag-winter dito, ini-enjoy nila yung init. Ako, umiinit ulo ko eh. Animal. Nakakainit ng ulo eh. Lalong-lalo na sa Pilipinas, ang daming nakakainit ng ulo dun. Oo, sobra. Oh, halimbawa, yung si Trillanes, nag-init ang ulo sa'yo. Pinabura. Yung ano. Ay, boss, ano ko na sinunod ko na gusto mo bunod ako na Okay. Pero alam mo, sa totoo lang ha, ako yung pagbura niya ng ano, sabi ko nga sa kanya, burahin niya kasi once nagbigay na ng panig yung isa, ibig sabihin nun, kailangan mo ng ano siya eh. Kung hindi, magkakaroon ka na ng malis. Sinabi niya ng hindi eh. So, hindi totoo. So, ibig sabihin, dapat mo bilang isang professional na, especially, nasa SMNI kami, professional na, ang ingin ito wait lang professional na ano, na anchor, dapat, pagka nagbigay na ng panig yung isa, pakikinggan mo. Pero hindi ibig sabihin, nagbabago ka ng paniniwala. Yeah. Kaya lang, since di ba laging ganun yun na, wari ako, nagbalita ako, di umano, sabi ni ganito, ganito. Dapat, bilang responsible na media, kami, na taga SMNI, hihingin namin yung panig ng isa. Doon sa pagkakataon na yun, nagbigay na ng panig si Trillanes. Sinabi niya, hindi totoo, bla bla bla. At i-delete siya, kung hindi, ikaw ay kakasuhan. Yun po ay pagbigay ng panig niya. So sa pagbigay niya ng panig, kailangan respetuhin namin bilang mga anchor ng SMNI. Kung kami mga ordinaryong vlogger lang, wala kaming pakialam, babastusin namin yung sinabi niya. Kaya lang hindi po meron po kaming pangalang pinag-iingatan. Hindi po kami katulad ng ibang mga media na kahit sinabi na yung panig, sasalsalin pa rin yung balita ay pagpipilitan. Kami hindi po kami ganun. Sabi nga sa SMNI, truth matters, di ba? So ganun po. Ganda nito, no? Itong ano, tignan mo, elegante nung sasakyan. Alam mo ba, No. dito, pag magbubuk ka, meron dyan pipiliin mo ko, no? Yung kaninang napili natin, Premium. hindi, mabantot. Mabantot. Yung bunganga ng driver. Oo, Kasi- grabe, nakakahilo. Grabe yung bunganga nun. Kahit na yun. Kasi, naka-check pala yung ano ko doon, yung parang ordinary regular. Ngayon, tinanggal ko na yung check doon sa regular, ordinary, doon na lang sa premium. So, premium na lang lagi sasakyan. Kasi sa premium, hindi lang malinis, hindi lang bago yung sasakyan. Hindi pa mabantot yung bunganga ng Tsaka mabait yung driver. Magkaiba. Pansinin mo pag nakakotse lang tayo, Oo nga, medyo bastos yung driver. Pagka naka-premium katulad nito, ganito yung, uso sa kanila ito yung premium yung malaki. Yung 7-seater. Ganito. Pagka ganito, maayos din ugali ng driver. Ganun presyo-presyo talaga dito Pera-pera talaga kailangan. Madali salita, pag pulubi ka, galit sila sa'yo. Hindi naman. Ganun talaga dito Yung importante, kaya hindi nyo napapansin, isa sa mga kultura ng China, yung VIP treatment. Pag VIP, talagang yung treatment VIP. Halimbawa, yung sa trend, pag naka-business class ka, since VIP ka, talagang ihahatid ka hanggang doon makasakay ka sa bagon.
Pero pagka, di ba, sa mga business class naman sa mga eroplano, ako, di naman ako inahatid hanggang eroplano. Pero dito, ahatid ka talaga hanggang doon sa bagon mo. Ganun yung treatment nila pag VIP. Talagang may presyo. It is sad, but it's their culture. Once VIP, you are really a VIP. Pagka hindi ka VIP, sakto lang yung service sa'yo. Parang ganun din sa taxi. Ito yung pag sinakyan mo yung VIP, mas mahal. Halimbawa, ito, 24 lang pag regular, 24 yuan, RMB, 24. Pagka VIP, 80. So ito yung sinakyan namin, 80, para medyo naman komportable. Kasi laki din itong kasama ko eh. Yung taba nito, hindi na nagkakasa sa kotse. Wow, ah. Wow. Ganon yun. Sa atin, ang VIP lang ay yung mga politiko. Hindi binibigyang pagkakataon yung mga regular citizens na maging VIP. Mga politiko lang VIP sa atin eh. Nagigets mo? Hindi nga na pinapawisan. Hindi na. Okay? Tutuloy na natin ang pagpapahangin natin. Sarap. Masarap na siya. Speaking of VIP, Oh. merong isang gobernador Sino yan? na nag-alok kay Helen Hipon kung magkano siya. Sino yan? From Abante News. Hindi sa akin ha. From Abante News. Governor. Nag-alok ng ek-ek kay Helen Hipon. Norte ba to? Kasi medyo kupal yung ano dyan eh. Don't know. Yung isang governor dyan eh. Hindi siya ano, hindi si Chavit Singson ha. Hindi naman na governor yun eh. Hindi naman na. Former lang yun. Sa norte, pero hindi malayo-layo sa Metro Manila. Siga din daw yun sa NLEX, sabi nila. Ay, grabe. Pero hindi ako sure kung totoo yun. Yan ba yung dumadaan lagi sa bus lane? Siya ba yun? Ewan ko lang. Yung enkwentro daw ni Sandro na eventually dininay niya pero nagsorry siya. Ang gulo nga ng kwento niya, dininay niya pero nagsorry siya. Tapos pinuntahan din, sinabi rin ni John Dick na pinuntahan. Oo. So, kung hindi totoo, bakit nagsorry at bakit pinuntahan ni John Dick? Pakasinungaling nitong gobernador to, animal to. Kung sino ka man, ikaw din ba yung sinasabing bakit naman si Hipon Ewan ko, diba, ba't maganda naman si Hipon Maganda katawan Hindi ako nagagandahan to. Hindi, may mga lalaki na tumitingin sa katawan kahit ano eh. Pero para Kaya sa nga akin, Hipon. si yung nasa Wawawin kasama ni Willie dati. Siya yun, si Helen Hipon. Hindi ako nagagandahan doon. Iba yung taste eh. Malay Isa ko. lang ang maganda sa akin. Yun. Ikaw na nanonood. Wow! Shit! Nandito na tayo sa isang mall. At ito yung merong Jackie Chan Cinema. Ayun Jackie Chan Cinema. Haba. Wanda Plaza. Maraming kainan dito. Kakain tayo. Ang ingay nitong electric fan ko ha. Nairita ako. Di ba? Sosyal. Hindi na di paypay. Mga tinapay. 大家都看着口的呢，那黄瓜一毛。 Ito ano to, tinapay ulit. Anak ng wedding, puro tinapay ito eh. Ayoko na maglakad, puro tinapay. Doon tayo sa loob. Dahil sa loob, puro tinapay pala ito. Kumakain na kami ngayon. Sa social na fishballan. Ano kayo lasa nito? Ba natin? Okay? 你是哪里人？不是，你是你在干小样我。 Ano daw? Bayad muna. Sauce. May sauce daw doon. May sauce. 豆子的小样。 Oh. Okay, okay. 品质有实力，吃着更放心。 Tapos ito 全程干净卫生， Yan na. 1000 Final product. 健康无添加，吃的美味又安心。汤底更是和精酿酒、纳和茶都有， Magbasa ka. Merong English dyan. 原汁原味。 Tutor. 麻豆记，吃好饮料，麻豆记，辣 Bibilang ni Steve. Para ma-presyo ako. 一吃难忘。2元一斤，了解人。这是要纸吧？ May ano kayo? May Malboro?
Marlboro, tsaka Red Doors. Say hi! 需要一个空调， Hi! Red Doors. 快来领喝完， Oo, yung litro meron. 欢迎光临外，一直等您要。 Oh. Nagkakarate na. Oh. patay Nagbabasa kang ng bata libro. ka. Nagbabasa ng Nagkakarate libro. na. Sasampalin ka niyan. Ayan na, ayan na. Ayan na. Amazing! Ha? Ano na to? Ayun, may bar. Hindi ako magkaroon ng pet. Dahil ayoko yung tumatae. Bibili na lang ako nito. 遛狗喽！ Oh. Kung pagbanggain, masira mo yung hype ka. Ay! Nagalit sa iyo robot eh. Hoy! Sana high-tech na sila rito, no? Kung tuwa ang matanda, Umiihi pa oh. AI ata to eh. Ayan o, dire-diretso. Sobrang haba niyang elevator na yun. Ay, escalator na yun, no? Hanggang baba, oh. 5 floor yan. Isang escalator lang. Parang may kaguluhan dito, ah. Kainan lang to, ba't ang daming anik-anik? Japanese, oh. Izakaya. Japanese. Ayan. Japanese character yan, eh. Taga-Japan ako, eh. Japinoy ako, eh. Amazing. Uulan, no? Oh. Amazing. ganda guys, oh. Amazing. Nga, mga kababayan, at sumakay tayo ng taxi papunta sanang kainan. Pero sobrang traffic. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kaganapan doon. Kaya naglakad na lang tayo. Oh, grabe, oh. Tindi. Pahala na kung saan tayo mapunta nito. Buti na lang, alam mo, ang maganda talaga dito sa China, safety. Kahit maglakad ka sa gabi, walang dadampot ng cellphone mo. Sa atin, grabe yung mga nakikita ko. Yung mga kabataan na sumasakay ng jeep. Ewan ko ba? Parang wala tayong gobyerno. Sa totoo lang ha, para tayong walang gobyerno. Ano sa tingin ninyo? May gobyerno pa ba tayo nagfa-function? O baka talagang nasa alapaap na yung gobyerno natin. Alam mo, naalala ko tuloy yung sinabi ni Senator Amy sa kanyang podcast, yung interview niya sa akin. Yung iba nalilito dun kung interview ba yun o sino ba nag-i-interview sa amin. Actually, podcast yun ni Senator Amy. Pero ang usapan, pwede kami magtanong sa isa't isa. Okay? Pero podcast niya yun. Kaya din nagtanong na rin po tayo. Ginamit na natin yung pagkakataon para makapagtanong sa kanya. Anyway, eto na nga. At alam mo, sabi niya nga doon sabi ko, what's wrong? What do you think is the problem? Aside from your brother. And po yung mga tanungan namin nung off-cam. Sabi ko, ano sa tingin niyo talaga problema? Aside doon sa kapatid ninyo, ginano ko. Sagot niya sa akin. Yan ang mahirap pagka ayaw lang niya sabihin diretso. Pero yan ang mahirap pagka walang power o strength yung namumuno. Ibig sabihin, pag weak yung namumuno, magulo talaga yung mga gabinete niya. Kaya ganito ang Pilipinas, parang walang head kasi alam mo, importante sa leader ay yung may head. Malaki talaga problema sa Pilipinas kasi wala talagang walang pinuno. Mantakin mo, bayan ka ng puro suwail, puro pasaway.
tapos wala kang pinulong matino o yung masasabi mong sinusunod ng mga tao. Mahirap talaga. Nako, pinumura na tayo nun. Sabi niya, syoktong, sikang pagkikong. Saan na kaya tayo pupunta nito? Basta maghanap tayo ng hindi traffic. Pero maganda, businahan lang ng businahan, wala suntukan, walang away dito. Dito kaya tayo pumunta. Bakit kaya buhol-buhol? Ano nangyayari dito? Ano kaguluhan to? Oh, busina ng busina eh. Ano kaya subway dito? Alam mo kaya mahirap lang din mag-subway dito. Dahil sa dahil sa hindi gumagana yung Google Map na maayos. Meron talaga sila sariling map. Parang Chinese map or something. Kaya tayo pupunta nito. Gutom na ako. Tapos di ko na alam kung saan ako pupunta. Tawid na lang tayo, bahala na si Batman. Uy, stop kayo mga puta. Shh. Wala chaos na eh. Pero may mga pulis naman. Alam, talagang gano'n ang buhay. Dito, traffic din. Bakit gano'n? Dito kaya tayo sumakay. Meron na kayong taxi dito. Okay, subukan natin mag-taxi. Dito na tayo sa Japanese restaurant, Yakitori. Na-miss ko to eh. Yung pagkain namin, parang naumay na ako sa Chinese food. Tapos ang favorite ko na drink sa Japan, yung soda nila na Calypso. Parang lasang gatas. Sarap. Solo flight muna tayo ngayon. Hindi na kinaya ni Jace na sobrang taba niya. Kakakain. Ayun, bagsak. Lahat sila bagsak na. Ako na lang ang natitira. Last man standing. Lahat sila nagpapahinga. Baduy. Hindi natin sila masisisi. Ganun talaga pag mga matatanda na. Takot na sa dilim. Grabe dito. Kita niyo to. Ang dilim-dilim. Pero okay lang maglakad. Walang problema baga. Kaya nga po, safety. Kahit tahimik, madilim. Ito yung mga trip ko kasi sa buhay. Yung maglakad-lakad lang sa gabi. Tapos pag may nakitang kainan, konting wine. Ngayon po yung lagi kong kasamang si Jay. Ang Banateros, wala. Dahil may sakit. Yung iba rin, mga nagpapahinga na. Ang agang bumagsak sa kama. Tayo, lakad-lakad lang. Exploring Beijing. Para naman makita natin ng Beijing sa gabi. Tinanong ko naman, okay naman dito maglakad kahit gabi. Dahil safety. Ang dilim-dilim nga dito eh. Okay lang. Kaya lang, may problema lang. Jumajambod na. Yari tayo nito pag umulan, sa tayo tatambay. Laka. Umuulan na. Palakasan ang ulan. Let's go. So eto na nga, sumunod po si Jay at kami po ay naghanap ng noodle house at wala po kaming makita. So ang ginawa namin, bumili na kami sa convenience store ng noodles, instant noodle. Agoy. Eto na nga, kahit alam naming medyo hindi maganda sa health yun, ay nagugutom wala na makain, ang gulo-gulong, hirap makipag-usap sa totoo lang. Kung meron man akong ayo dito sa China, dalawang bagay, yung communication, ang hirap talaga makipag-communicate. Kahit sa translation, hindi nila maintindihan Hindi ko alam kung bakit Maliban pag-translate,
o iba yung iba yung dialect kasi maraming 'di ba ang alam ko maraming maraming salitaan Chinese eh. Hindi ko alam eh, maging pagkakaiba daw. Sabi nila, hindi ako sure kasi hindi man ako Chinese. Yun nga, at tapos at the same time, yung pangalawang ayoko dito, yung internet. Yung internet dito, kahit naka-eSIM ka o kahit naka-VPN ka, minsan nga pwede na eSIM lang kahit walang VPN. Ganyan pa man, napakabagal, napakahina, sobrang, ang hirap mag-upload. Kaya kung makikita ninyo, ang tagal ko mag-upload. Dahil napakahirap po talaga. At alam mo, isang bagay naman ng gustong-gusto ko dito. Yun yung talagang makikita natin sa mga umuunlad na bansa ay yung safety. Yan yung nakakainggit talaga. Kasi kahit madilim, minsan kahit walang tao, walang pulis, magpalakad-lakad ka lang dyan, walang problema. Ako, mag-isa ako, naglakad-lakad ako kanina, di ba? Talagang wala namang problema. At hindi lang po ako yun ha. May mga babae din naglalakad lang, dalawang babae, minsan magjowa. Hindi sila yung para kumakayakap sa cellphone at saka sa bag, kulang na lang talagang ilagay sa loob ng t-shirt eh. Sa atin ganun eh. Ngayon, ang issue pa nga sa atin yung mga kabataan. At nakita ko nga sa news, parang sabi ng mga senador, parang planong i-amend yung juvenile law na sinasabi nila, yung ginawa nito ni Pangilinan. Alam mo, sa totoo lang, okay sana yun eh. Okay sana yun. Wala akong problema. Sige, i-amend natin yung juvenile law na yan. Juvenile justice law na yan. Wala akong problema. Sige, baguhin natin yan. Pero hindi pa rin masusolusyonan yan. Hindi pa rin yan. Kailangan yung root cause ng problema. Ano yung root cause? Droga. At implementation. Kailangan mo ng kamay na bakal. Hindi pa pwedeng walang kamay na bakal. Hindi pa pwedeng maaawa ka kasi bata. Hindi pa pwedeng maaawa ka kasi human rights. Putang inang human rights yan. Binaboy na Pilipinas dahil sa lintik na human rights yan. Hindi yun. Tignan nyo dito. Yung human rights, putang ina. Ang karapatan, mas papabura ng karapatan ng karamihan. Hindi yung human rights ng iisang tao, kriminal pa. Dito talaga, dahil nga sabi nga, di ba, yung kinikwento ko nga, dito pag ikaw ang nakasakit at ikaw ang nakapuro, walang pakialam kung sino mauna. Walang sino mauna. O sino may kasalanan. Yung sino mauna, yun, mayayari yun. Pero, more than that, kung sino yung nakabugbog, yun talaga ang yari. Di ba? Paano yung karapatan nung nagdidepensa sa sarili? O, di ba? Kung iisipin mo, may karapatan yung nagdidepensa sa sarili. Oo. Pero ang iniintindi ng gobyerno, yung karapatan ng panglahat. Karapatang mabuhay ng safety, karapatang maging malaya ka. Kaya talagang yung mga kriminal dito, wala kang mahihirapan talagang. Oo, masama pa rin yan, tao pa rin yan eh. Every human being is a sinful, may sinful nature eh. 'Di ba? Kaya nga kailangan natin ng kapataran sa Panginoon eh. Kasi sinful nature yan. Pero pagdating sa batas, batas talaga. Pag sinabing, okay, nag-away. Kaya nga dito, mapapansin mo, ang tindi ng businahan. Pot, 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 maya-maya. Pot, pot, dito to. Pero walang nagmumurahan, walang nagbababa ng window. Kung meron man nagmumurahan, hanggang sigawan lang, malayuan. Pero yung bababa ka, magsusuntukan, magbibitbit ng baril, ay patay ka dyan, Brad. Patay ka dyan, wala kang karapatan dyan dahil ang pinoproteksyonan ay yung karapatan ng karamihan. Kaya kahit sabihin na natin yung juvenile justice law na yan ay mapalitan. Okay ako dyan. Gusto ko yan. 100%. Pati nga yung senador, palitan yun walang kwenta yung hayop na senador na yan Yung si Kiko Pangilinan ng pinakawalang kwenta dyan Aside from si Ontiveros. Puro pakit lang alam niyang animal na yan Puro pagpapawok lang Ang hilig maggawa-gawa ng video para sa mga walk-walk. Walang kwenta. Animal ka, umalis ka dyan. Samahan mo na lang yung asawa mong dramatic. Magsama kayong dalawa.
Wala kang kwenta dyan, Animal ka, Kiko Pangilinan. Lumayas ka dyan. O, totoo ito ha. Kahit maging senador ako, ganyan pa rin sasabihin ko sa'yo. Animal ka, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Pero aside from dyan sa juvenile justice law na yan, kailangan din maayos itong issue ng ng droga. At yung human rights, putang inang human rights yan. Dapat talaga kabay na bakal sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ang titigas ng ulo ng mga Pilipino. Tangina, nasa kulungan na nagpapasampa ng droga eh. Nasa kulungan na nagluluto pa ng droga eh. Ganyan katigas ang ulo ng mga Pilipino. Oo. Dito talaga napakahigpit. Subukan mo ng droga dito, kamatayan ang abot mo dito. Bakit sasabihin mo? Bakit yung mga nababalitaan natin sa social media, itong mga Chinese, ang mga drug lord. Oo, kaya nga sila wala sa bansa nila eh. Naglalayasan nga sila sa bansa nila eh. Nagpupunta sila sa ibang Asian countries na makukurap nila yung mga politiko eh. Tsaka yung mga pulis eh. Ganun. Oo. Alam mo, naalala ko talaga eh. Isa ito sa mga madalas ikwento sa amin ni Pastor noong siya pa unang na-meet namin siya nung siya ay malaya. Madalas niya maikwento yung yung progression o yung magandang dito sa China, yung labor, talaga matrabaho. Kaya nga kita niyo yung KOJC, 'di ba? Meron parang Chinese na doon, nagpapasalamat kasi maraming mga tinulong ng China, sabihin ng mga Chinese doon sa KOJC. At sila, alam mo, sabi ni Pastor, naalala ko noon, pag ang mga Chinese pinagtrabaho mo, trabaho talaga, kayod kalabaw, ganun magtrabaho. At wala ni isang beses daw na nagka-problema sila sa Chinese na mga tumutulong doon. Na hindi yung mga trabahante, yung mga engineer, kasi yung mga infrastructure na ginagamit doon sa KOJC, yung Kingdom is from China eh. Pag nakita nyo yung Kingdom, hindi ko palang pwedeng pero napakaganda ho. Napakaganda. Sobrang ganda eh, may isip mo talaga para kang nasa ibang bansa. Tapos pag punta kayo ng Macau, ako nakapunta na to recent. Ilang beses na ako nakapunta ng Macau. Itong recent lang na pinunta ko, nagpaikot-ikot ako doon. Elegante. Alam mo yung anong pagka-elegante? Same ng dyan sa Kingdom. Ganun ka-elegante. Yung mga The Venetian, yung The Parisian. Doon po ako nag-check-in eh. Nakita ko napakaganda po. Napakaganda to the point na nung tinitingnan ko yun, siyempre nakagaling na ako ng Kingdom eh, ng KOJC. Ganun. Kaya tuloy naintindihan ko lalo, yung sinasabi ni Pastor na pag ang mga Chinese nagtrabaho at sinabi mo ito gagawin, talagang gagawin nila, papaspasin nila. Kaya nga ito tingnan niyo yung Kingdom, di ba? Dahil walang corruption. Lahat ng, sabi nga nila, every cents, kailangan ilista, isulat. Ganun kasi sa kanila eh. Sa totoo lang sinasabi nila si Coach Oli daw kuripot. Sabi nila Coach Oli kuripot yan. Talagang nililista niyan. Alam mo, ultimong inumin tubig, lilista niyan. Kukwentahin yan. Mas matindi pa ang KOJC dyan, kay Coach Oli. Ang KOJC talagang bawat sentimong gagastusin nakalista. Kailangan bawat walang mananakaw. Kasi napaka-importante sa kanila yan pag mga magnanakaw. Kaya yung mga tao dyan napaka-honest. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Ito, walang to. Napaka-honest na mga tao dyan. Kailangan listado lahat ng gastos. May isipin mo parang ang kuripot, di ba? Pagka ganun, hindi kuripot ang tawag doon. Kasi tandaan ninyo, huwag kang kakalimutan, every kinikita mo sa buhay, every blessing na natatanggap mo, that's just a stewardship yan. Ano sabihin nun? Para bagang ipinahiram lang sa'yo ng Panginoon yan. Kailangan gamitin mo sa tama. Parang pinahawak lang sa'yo. Pag mali ang hawak mo dyan, ay ikaw ay mananagot sa Panginoon. So yung mga sahod mo, mga blessing mo, binigay sa'yo ng Panginoon yan para gamitin mo, hindi sa sarili mo lang, sa tama. Kaya pag hindi mo yan ginamit sa tama, mananagot ka sa Panginoon. Ganun po ang Kingdom. Ganun po ang KOJC. Ganun po sila Pastor. Ay nakakabilib eh. Walang biro. Ako nabibilib ako sa kanila. Kaya nga, yun ang ina-apply ko sa sarili ko. Kailangan gamitin mo lahat sa tama.
Hindi pwedeng gagamitin mo sa mali at konting pagnanakaw. Wag lang ganun. Pilipinas, kamusta ka? Kamusta ang gobyerno ni Marcos, anak ng animal? Puro nakaw, kaliwat kanan. Kulang na lang siguro pati yung mga janitor nyo dyan sa Malacanang magnakaw eh. Di ba? Totoo lang. Kaya mga kababayan, yun lang. Gusto ko lang sabihin. Magpatuloy lang tayo dahil darating ang panahon sana maging maunlad ng Pilipinas kung magkakaroon tayo ng presidenteng may kamay na bakal. Yung Duterte brand of leadership. Okay? Maraming salamat. Matutulog na ako ha. Sleep na.